Eto na mga boss, matindi ito. Napapansin na nga ng lahat na halos maubos na ang mga pro Duterte. Iniisa-isa ng pinakakasuhan ang mga leader at persona ng pro Duterte. At halos lahat sa kanila sangkot sa mga maanomalyang gawain sa gobyerno. Una na nga pinaaresto sina Jinggoy at Marcoleta sa kasong graft at plunder. Ngayon naman ay pinapaimbestigahan na din at pwedeng makasuhan sina Senator Loren Legarda at anak nito na si Leandro Leveste, na kung saan makakasuhan nga sila sa kasong graft at plunder ni Remulla dahil sa issue sa 10 billion solar infrastructure ng anak na si Representative Leveste. Kung mayroong ghost flood control project, mayroon din umanong electricity ghost project. At ito nga ang kay Loren Legarda at anak niya, na kung saan si Loren Legarda di umano ang dahilan kung bakit nakakuha ng ganoong proyekto ang anak, ngunit hindi nga napakinabangan ng mga Pilipino. Samantala si Cayetano naman ay pinapaimbestigahan ngayon ni Lacson dahil sa ipinatayong SEA Games na bilyon-bilyon din ang pondo, at tila naniniwala si Senator Lacson na may anomalyang nangyari, kung saan may mabigat na siyang ebidensya hawak laban kay Senator Alan Cayetano. Grabe, ubos na di umano ang mga pro Duterte. Iyak na, unti-unti na silang tinatanggalan ng kapangyarihan. Iyak na si VP Sara Duterte. Narito at panoorin ang buong video. Mapapansin natin mga kabunyog, halos maubos na ang mga leader at personahe ng pro Duterte camp. Lahat na halos sa kanila may kaso eh. Ngayon, sabi ni Mike Defensor, binisita sila ni Sara Duterte sa kulungan. Sabi ni Mike Defensor, pagbisita ni Sara, ano daw, keep the faith. Ibig sabihin, magpakatatag sila. Magpakatatag daw sila. Kaya lang ang tanong, kaya-kaya yan ng mga leader nila? O halimbawa si Loren Legarda, may nakaambang kasong plunder, kaya-kaya ni Loren yan? Keep the faith. Kaya ni Loren Legarda yan? Kaya ba yan ni Leandro Leveste, ni Jing Paras na may mga nakaambang kaso ngayon na pwedeng isampa? Si Cayetano sabi niya handa daw siya. Sige, abangan natin kung kaya niya nga. Kasi ano na ngayon eh. Talagang halos lahat na ngayon ng mga personahe o lead na mga kilalang pro Duterte ay may mga kaso. Kaya ay ano ito mga kabunyog mga kababayan, matindi yan. Itong si Kibuloy, ano na, matagal na yan sinasabi na ipapa-extradite ng US government si Kibuloy, pero ngayon lang seryoso eh. Ngayon lang seryoso at kinumpirma talaga na mayroon na ngang official at formal request ang US government. Kinumpirma na po yan. Kinumpirma na ng Department of Foreign Affairs at ang latest na balita, maging ang Department of Justice kinumpirma na rin. Natanggap na di umano nila yung i-transmit sa kanila na request ng US government. At ang balibalita mga kabunyog, sabi ng ambasador ng Pilipinas sa Amerika, kapag pumayag na ang Pilipinas at ang gobyerno at ang korte na i-extradite si Kibuloy, posible daw na magpadala mismo ng eroplano ang US. Grabe, ano? Talagang magpapadala daw ng Amerikano ang US. Posible daw yun. Magpapadala ang US ng eroplano para sunduin si Kibuloy. Mga US Marshals umano mismo ang susundo dito kay Kibuloy, mga kabunyog. So, talagang seryoso ang US government dito sa request na ito. Yan po mismo ay kinumpirma ng ambassador ng Pilipinas, si Babes Romualdez yata ang ambassador natin sa Amerika. Sabi ni Philippine Ambassador to the United States, Babes Romualdez, posibleng mga US Marshals mismo ang sumundo kay Kibuloy kung pumayag na ang gobyerno at pumayag na rin ang korte na i-extradite ito. Bakit?
Bakit mga US Marshals ay medyo ano kailangang i-secure yan si Kibuloy. Hindi naman daw yan ordinaryong ah, ordinaryong wanted ng FBI. Kaya ano ito mga kabunyog, mga kababayan, ano ito? Yan ang sabi ng Philippine Ambassador sa United States. Hmm? So ang latest, mga kabunyog, kinumpirma na ng DFA, kinumpirma na rin ng DOJ, ang ano diyan, ang pinag-aaralan na daw, mabusising pag-aaralan umano ng Malacanang o ng Palasyo ang extradition request ng US government tungkol kay Kibuloy. Bakit sino ba ang dapat magdesisyon niyan? Ang magdidesisyon talaga niyan ang Pangulo ng Pilipinas. Pangulo ng Pilipinas ang magdidesisyon diyan. Mga kabunyog. Pag sinabi ng Pangulo ng Pilipinas, okay, pagbigyan natin ang request ng US. Ang gagawin niya ng Department of Justice, magpa-file na ngayon sa korte. Ipapaalam sa korte na ang stand ng gobyerno ay payag na i-extradite. So maglalabas ngayon ng desisyon ng korte. Pag nag-decide ang korte na sang-ayon din ang korte, kasi may kaso sa korte dati dito si Kibuloy. So pag nagsabi ang korte na payag din ang korte na pagbigyan ang extradition request, ano na yan? Susunduin na yan dito si Kibuloy. Ano ito mga kabunyog, mga kababayan? Susunduin mismo ng US Marshal si Kibuloy dito. Magpapadala umano ng sariling eroplano para ma-secure ang pagsundo kay Kibuloy. So, hindi ito pwedeng matagalan itong request for extradition kasi pag tinagalan yan, mapapahiya tayo sa Amerika. Kumbaga, dati kasi may mga balibalita na i-extradite si Kibuloy, pero balibalita lang yon, kwento-kwento lang yon, wala namang formal at official. Ito kasing pagkakataong ito, mayroon ng formal at official. Natanggap na ng DFA at na-transmit na sa DOJ at kinumpirma na ng DOJ na napanood ko yung interview sa Secretary ng Department of Justice. Natanggap na daw nila. Kaya lang, ang DOJ kasi hindi yan gagalaw kung walang go signal sa Malacanang. Ang DFA naman, dumaan lang naman sa kanila yan kasi siyempre truth channels. Ang request kasi galing sa United States government. Dumaan yan sa State Department ng US. Galing sa State Department ng US, itrinansfer ngayon, pinadala ngayon sa DFA. Ang DFA, hindi naman madidesisyonan yan ng DFA kasi legal matter yan. So ipinasa nila sa DOJ. Ang DOJ naman, hindi naman madidesisyonan yan. Kasi sensitive na desisyon yan, sensitibong desisyon. Ang magdidesisyon yan ay Pangulo ng Pilipinas. Kapag Pangulo ng Pilipinas ang kapag Pangulo ng Pilipinas ang nag-decide diyan, sabihin ng Pangulo ng Pilipinas, sige, i-grant natin 'yan. I-process na ang mga requirements niyan. Gagawin na ngayon ng DOJ yung trabaho. Magre-request na ngayon ang DOJ sa korte. Tapos pag nag-approve ang korte, yun na. Pag nag-approve ang korte, yun na. Extradited na yan. Susunduin daw ng US Marshals at may eroplano daw mismo ng US na darating. Pero sabi naman ng kampo ng mga Duterte, sa kampo ni Kibuloy, haharangin daw nila. Gagawin daw nila ang lahat, ibablock daw nila, ahadlangan nila sa lahat ng remedyo na available sa kanila para hindi ma-extradite si Kibuloy. Bakit? Pag na-extradite na kasi si Kibuloy sa Amerika, wala na yan. Wala na yan. Unang-una, ang sistema ng hustisya doon, hindi mo pwedeng arigluhin. Ang lahat ng ang US criminal justice system, mahirap arigluhin yan. Hindi yan tulad dito sa Pilipinas. Kaya doon, sigurado na, mahihirapan si Kibuloy doon.
Bagamat maganda ang kulungan niya doon. Pero kahit naman maganda ang kulungan niya doon, pero hindi niya naman kayang anuhin doon ang justice system doon. Pangalawa, kung dito sa Pilipinas, kung masintensyahan dito si Kibuloy sa Pilipinas, pwede siyang ipardon ni Sara Duterte kung manalo si Sara sa 28. Kaya nga, ang hinihintay dyan nila Kibuloy, panalo ni Sara. Pero kung manalo si Sara tapos nandun na siya sa ibang bansa, sa US, hindi naman pwedeng mag-request si Sara naman sa US, ibalik nyo naman yan sa Pilipinas. Pwede ba yun? Ha? Hindi. Ha? Hindi yan pwede. Kaya halimbawa manalo si Sara, tapos nandun na si Kibuloy sa Amerika, hindi naman pwedeng mag-request ang Pilipinas, ibalik na naman yan sa Pilipinas. Ha? Kaya, kaya hindi pabor kila Kibuloy na madala siya sa Amerika. Kasi mas pabor kay Kibuloy na dito lang siya sa Pilipinas, tapos pag nanalo si Sara, gagawa nila ng paraang maano siya, kung masintensyahan na siya, makonvict siya, ipapardon siya. Oh, di ba? Hi, Kabunyog R. Magallanes, shout out po sa inyo. Rodney Magallanes sa Bago City, Negros Occidental. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan, yung sinasabi ng kampo ni Kibuloy, haharangin nila, talagang haharangin nila yan kasi hindi pabor sa kanila kapag nadala yan sa Amerika. Once nadala yan sa Amerika, wala nang kontrol ang Pilipinas dyan. Kahit pa maging presidente si Sara sa 2028, hindi na yan. Wala na yan. Kaya pipilitin nila na dito lang si Kibuloy para pag nanalo si Sara, papalaya nila, ipapardon. Parang katulad kay Erap, 'di ba? Pinardon si Erap. O parang katulad din kay si Robin Padilla, 'di ba? Pinardon din ni Duterte. Kaya yan mga kabunyog. Pero problemado na ngayon sila Kibuloy. Mahihirapan sila diyan. Ha? Sa tingin ko si Pangulong Marcos pagbibigyan niyang extradition request na yan ng Amerika eh. Pagbibigyan niya. Bakit pagbibigyan? Kasi marami na rin tayong ni-request sa Amerika. Mula nang magkaroon tayo ng extradition treaty sa Amerika, may mga Pilipino rin na mga wanted na nandun sa Amerika. Pag-request natin sa Amerika ng extradition, pinagbibigyan nila. Oh. Di ba? Mga kabunyog, mga kabayan. Kaya yan. O ngayon, sa itong isa pang ngayon. Ayan, nakikita nyo sa picture, naiiyak na si Alan Cayetano. Naiiyak na si Alan Cayetano. Sabi naman ni Roque, nag-live si Roque. Sabi ni Alan, laban lang Alan, sabi ni Roque. Pinapalakas ni Roque ang loob ni Alan. Kasi sabi ni Harry Roque, laban lang Alan, suportado ka namin, parang gano'n, Suportado daw ng mga DDS si Alan Cayetano. Kaya ang mensahe sa kanya ni Harry Roque, sabi ni Harry Roque, laban lang daw Alan. Pinapalakas niya ang loob ni Alan Cayetano. Kasi nga, alam naman natin na si Alan Cayetano, na yan? Hindi na malayo na makasuhan na yan. Kaya sabi ni Harry Roque, magpakatatag daw si Alan. Suportado daw siya ng mga DDS. Ang problema dyan, si Harry Roque na nagsasabing magpakatatag si Alan, siya rin niya mismo, may problema rin. O di ba? Nagtatago rin nga siya sa Austria. Nag-a-apply siya ng political asylum doon. Tumakas din siya sa Pilipinas. Tapos ngayon magsasabi siya kay Alan Cayetano, magpakatatag ka Alan. Nasa likod, laban lang Alan. Nasa likod mo kami. Nakala mo naman si Harry Roque, Akala mo naman si Harry Roque,
makakatulong siya ng malaki kay Alan Cayetano. Ano no, maitutulong niya. Siya nga mismo, may sarili ring problema eh. Hmm? So, itong si Cayetano, ano na yan? Delikado na yan. Lalabas na rin ang mga kaso niyan. Tatlo ngayon ang kaso kay Alan. Ang unang kaso sa kanya, itong pinupurso ni Senador Ping Lacson. Plunder 'yan. Yung mga flood control, illegal reclamation projects sa Taguig. O 42 daw na 42 daw na flood control, mga ghost projects. At saka illegal reclamation projects ang inimbestigahan na nila. So yun ang una, plunder din niya. Pangalawang kaso kay Alan, yung sa Southeast Asian Games. Yung sa Southeast Asian Games, plunder din yun. Plunder din ang labas nun. May kaso pa si Alan, yung obstruction of justice, yung pagpatakas kay Bato, available naman yun. Kaya itong si Alan Cayetano ngayon, wala nang ligtas ito. Iniimbestigahan na siya ng NBI doon sa Southeast Asian Games. Iniimbestigahan na rin siya ni Lacson. At sinubmit na ni Senador Ping Lacson sa ombudsman lahat ng mga ebidensya, pati listahan ng mga testigo laban sa kanya. Kaya itong si Alan Cayetano, susunod na ito. Susunod na ito. Sabi ni Alan Cayetano, handa naman daw siyang makulong, wag lang daw siyang patayin. Sus na, sino naman papatay sa kanya? Sino naman papatay sa kanya? Masyado namang madrama yan si Alan Cayetano. Sabi ni Alan Cayetano, handa na ako, sabi niya. Kung kakasuhan, kasuhan, kung ikulong, handa na ako diyan. Wag lang may patayan. Unang una, ang may patayan, panahon ninyo ni Duterte. Panahon nila ni Duterte, yun yung mga patayan. Ngayon, wala namang patayan. Masyado namang OA, exaggerated naman yung sinasabi ni Cayetano na okay naman daw siyang makulong basta't wala lang patayan. Sino namang papatay sa kanya? Saka yung administrasyong Marcos, sa totoo lang, hindi naman ugali yung katulad kay Duterte na pinapatay ang Ito, totoo yan, kinakasuhan sila, yung sila Mike Defensor, Marcoleta, sila Kibuloy, kinakasuhan sila. Pero may mga kaso naman talaga kasi. May mga ebidensya naman talaga kasi. So yan mga kabunyog, mga kababayan. So ang nangyari dito, Kung mayroong ghost itong flood si control Alan project, Cayetano, mayroon din umanong may mensahe si electricity Harry Roque, ghost sabi ni project. Harry Roque, At ito nga ang kay Loren Ligarda at anak niya. laban lang Alan, Si Loren Ligarda suportado di ka man ng mga dahilan kung bakit DDS. nakakuha ng Wow. ganoong proyekto Akala mo ang naman anak. matutulungan siya ng mga Ngunit hindi nga DDS. napakinabangan ng Kung mga makapagsalita Pilipino. naman si Harry Roque, Samantala, si Cayetano laban lang naman daw ay Alan, pinapaimbestigahan suportado ni daw Lino siya ng mga Lacson DDS. Akala mo dahil sa naman, pinatayong SEA Games na bilyon-bilyon din akala ang mo pondo. naman, matutulungan At siya ng mga naniniwala DDS. Si Senator Lacson Ano namang maitutulong ng mga DDS dyan? Kung saan may mabigat na Wala. siyang ebidensya. Si Harry Roque ang nagsasabi kay Alan Cayetano na laban lang. Alan Cayetano. Grabe. Ano? Ubos na di umano ang mga Duterte. Iyak na. Paano siya makakatulong si Harry Roque? Makakatulong ba siya kay Alan Cayetano? Iyak na si VP Saka ang Sara problema kasi Duterte. dito sa mga Na ito, panoorin ng buong video. itong mga pro-Duterting ito, tambak kasi ng mga ebidensya sa kanila at saka ang mga testigo sa kanila hindi naman hindi naman gawa-gawa eh. Ang mga ebidensya laban sa kanila hindi naman tanim. Hindi naman tanim ebidensya to eh. Totoo talaga eh. Yun. Ang dami kasi nilang ginawang krimen. Halimbawa si Kibuloy. Krimen naman talaga yung mga ginawa ni Kibuloy. Ang patunay niyan, ay doon nga sa US may kaso siya eh. Si Alan Cayetano, ganun din. Grabe naman talaga yung ginawa niya doon sa Southeast Asian Games. Kaya lang nung panahon kasi ni Duterte, lusot siya noon. Yung ombudsman pa noon, si Martires, lusot siya. Ay ngayon iba na. Itong sila Marcoleta at saka si Mike Defensor, ay kagagawan din nila eh. Akala ni Marcoleta, hindi krimen yung ginawa niya. Arrogante kasi siya eh. Ang niya, kala niya tama yung mga pinagsasabi niya, ay mali nga eh.
Si Jinggoy, alam naman natin yan, paulit-ulit na yan sa ganyan. Itong si Loren Legarda, ganun din. Kaya sila ngayon may mga kaso. Mga tao ng Duterte. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya itong sinasabi ni Harry Roque na magpakatatag daw si Cayetano. Siya mismo, ayusin niya muna ang problema niya. Sabi ni Mike Defensor, si Mike Defensor, binisita sila Mike Defensor ni Sara. Pumunta si Sara Duterte sa kulungan nila Mike Defensor doon sa Payatas, sa New Quezon City Jail. Binisita sila, 12:00 ng tanghali hanggang 3:00. Kinausap ni Sara si Jinggoy, si Marcoleta. Pag alis ni Sara Duterte, ang reaksyon ni Mike Defensor, sabi ni Mike Defensor, lahat daw sila ngayon na ginigipit ng administrasyon. Keep the faith. Yun. Yun ang sabi ni Mike Defensor. Keep the faith. Magpakatatag daw sila. Ang tanong, kayanin kaya ng mga kasamahan niya? Si Defensor nakakulong na. Kasi Marcoleta. Pero si Leandro Libeste saka si Loren, kaya ba nila? Nagkasakit-sakit na si Loren, pumunta na ng ibang bansa. Na-stress na yata si Loren Legarda. Kasi nakita niya, seryoso yung sa kanya. Seryoso yung charges sa kanya. Sila, wala na silang magagawa. Nakakulong na sila Si Jinggoy, si Joel, si Marcoleta, at saka si Mike Defensor. Kaya yung sinasabi ni Mike Defensor na magpakatatag, keep the faith, sa kanila pwede. Pero itong si Leandro Libeste, itong si Cayetano, nagsasabi lang yan, kaya daw niya, handa daw siya. Hindi, pero sa totoo lang, ano rin yan? Kita nyo naman yung mga reaksyon sa mukha ni Cayetano. Hindi rin yan, mahihirapan din yan pag nakulong yan. Kaya ito, si Loren, hindi niya rin yan maisip na. Kaya lang, nakita kasi nila na ang mga kaso nila seryoso. Si Jing Paras, qualified human trafficking din. Si Loren, plunder. Si Cayetano, plunder. 2 plunder ang pwedeng niyang kaharapin. Plunder sa Southeast Asian Games, plunder doon sa flood control at illegal reclamation sa Taguig. Kaya ito mga kabunyog. Yan ang mga nangyayari na yan. Si Leandro Libeste plunder din sa qualified human trafficking. Sila ngayon yung mga posible nang lumabas yung mga yung mga kaso niyan. Kaya na ito? Si Defensor ang sinasabi niya magpakatatag lang daw. Si Sara Duterte may kaso rin, impeachment. Makalusot man si Sara Duterte o hindi sa impeachment, tuloy naman ang criminal cases niya sa ombudsman. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan? Kaya yung mga senador nga na pro Duterte, tahimik na si Pia Cayetano. Napansin nyo ba? Nagsalita pa ba si Pia Cayetano? Ang maingay na lang nung hearing nung nakaraang linggo, si Alan Cayetano, si Amy Marcos, saka si Padilla. Ano yan mga kabunyog, mga kababayan? Ito? Lalo pa, ito pa ang mangyayaring isa. Mapapalitan na ang Chief Justice ng Korte Suprema. Si PBBM na ang mag-a-appoint ng Chief Justice ng Korte Suprema. Kasi yung Chief Justice ngayon, si Gismondo, appointed pa yan ni Duterte. Sa November 6, 2026, mapapalitan na ang Chief Justice. Ang mag-a-appoint yan, Presidente. So yan mga kabunyog. So ibig sabihin, sa ngayon, yung mga gusto ng administrasyon na mapanagot ang lahat ng sangkot, makasuhan ang lahat ng makasuhan, mangyayari na yan ngayon. Kasi yung ombudsman, si Boyeng Rimulya, ang Chief Justice ng Korte Suprema, papalitan na sa November 6.
Magre-retire na si magre-retire na si Gismundo, yung Chief Justice ngayon na appointed ni Duterte. Mapapalitan na yan. Pag napalitan yan, parang katulad yan ng ombudsman. Ay di ba nung panahon na ang ombudsman si Martires, hindi gumagalaw? Wala kang maririnig sa ombudsman, wala namang nakakasuhan. Ay ngayon na si Rimulya na matindi, daming nakakasuhan. O kapag ang Chief Justice ng Korte Suprema ay agresibo rin. O, agresibo, ibig sabihin talagang yung dapat na mananagot din. Kailangan kasi synchronized ang mga galaw ng mga sangay ng gobyerno, executive, legislative, judiciary. Ay ngayon, ang maganda ngayon, mapapalitan na ang Chief Justice. Ha? Oh. So ito mga kabunyog, mga kabayan. So, sabi ni Mike Defensor, keep the faith. Umaasa sila na sa 28 mananalo na si Sara. Pag nanalo si Sara, makakalaya na sila. Parang katulad ni Duterte. Ay di ba nung nanalo si Duterte, na-acquit si Bong Revilla, na-acquit si Gloria Arroyo, na-acquit din si Jingo Estrada. Yan. Lahat sila nakalaya. Na panahon ni Pinoy nakulong sila. Pero panahon ni Duterte nakalaya sila. So ang nagligtas sa kanila kay Gloria, kay Bong Revilla, kay Jinggoy, si Duterte. So yun din ang inaasahan nila. Kaya ang sinasabi ni Mike Defensor, maghintay lang, magpakatatag lang, keep the faith. Suportahan daw si Sara Duterte. Suportahan si Sara. Pag nanalo daw ito sa 28, mababago na rin ang sistema. Yan din ang sinasabi ni Alan Cayetano. Sabi ni Alan Cayetano, yan si Ping Lacson, matapang lang yan kasi sila ngayon ang nakaupo. Pero sabi niya, pag napalitan na, iimbestigahan din daw si Lacson sa mga pang-aabuso niya. Ang sabi ni Cayetano. Sabi naman ni Lacson, sige lang. Ano yan? Basta sabi ni Senador Ping Lacson, ginagawa niya lang naman ang dapat, ang trabaho niya. Kaya anyway, mga